Kabanata 4101. Hindi magiging live-in-in-law ang tunay na may kakayahang lalaki. Higit sa lahat, natural na kailangang tumayo ang mga bisita kasama si Gabriel Lee dahil lahat sila ay may kinuha sa kanya. Tumahimik ka na lang kung wala kang alam, Harvey York. Tumigil ka sa pagbubuga ng kalokohan. Oo, tingnan mo lang sarili mo. How dare you slander kay Gabriel ng ganyan? Nagpapanggap ka na isang profesional o ano? Sa tingin mo peke lang dahil sa sinabi mo. Balita ko wala ka man lang educational background. Wala kang karapatang mag-appraise ng calligraphy paintings kung hindi mo man lang mabasa. Si Gabriel ay isang kilalang collector dito. Tiyak na totoo kung sinabi niya iyon. Nagkagulo ang mga tao. Walang humpay nilang kinukutya si Harvey, at ito ay lubhang nakakainggit. Agad na nagdilim ang mga ekspresyon ni Mandy at Cynthia Zimmer. Hindi nila inaasahan na magiging ganito kawalang hiya si Gabriel. Kailangan lang nating kumuha ng isa pang eksperto upang tasahin ito, mahinahong sagot ni Harvey. Ako mismo ang magbabayad para sa eksperto. Bumilis ang tibok ng puso ni Gabriel. Maliban sa kalmadong kilos ni Harvey, may isa pang dahilan kung bakit siya medyo natakot. Ito ay isang painting na binili niya online sa $200 lamang. Kung talagang mayaman siya, hindi siya mag-iisip ng maraming paraan para lang maging godson ng pamilya Zimmer. Nangako ang nagbebenta na walang makakakita ng mali dito. Pero wala man lang tiwala sa kanya si Gabriel. Medyo gumastos siya ng pera para lang mapasaya si Lillian Yates. Sa puntong ito, hindi niya kayang bumili ng isang tunay na painting. Ganoon ba kahanga-hanga ang live-in son-in-law na ito? Nalaman ba talaga niya ang katotohanan sa isang sulyap lang? Ano ba ang kaguluhang ito? Palengke ba ito o ano? Isang marangal na tono ang umalingaw-ngaw mula sa pasukan. Ito ang lugar ng mayamang pamilya. Nasaan ang mga ugali niyo? Sabay na pumasok sina Lillian at Simon Zimmer. Kung ikukumpara sa kaawa-awang mga tingin nila noon, ibang-iba na sila sa sandaling ito. Ito ay natural lamang. Inalagaan ni Mandy Zimmer si Lillian pagkarating nila sa Golden Sands. Nakuha rin niya si Simon na nagmula pa sa South Light. Simula noon, smooth sailing na ang mag-asawa sa top-rated circle. Patuloy nilang ipinagmamalaki ang kanilang sarili bilang mga pinuno ng ika-9 na sangay ng pamilya Jean, na sinasabing hinahayaan lamang nila si Mandy na kunin ang posisyon dahil gusto nilang magpahinga. Ang mga taong walang kaalam-alam ay pawang naloko sa mga salitang iyon. Kasama si Mandy na talagang pinuno ng ika-9 na sangay, walang sino man ang nag-alinlangan sa kanila. Kaya naman naging maganda ang buhay nina Lillian at Simon. Sa sandaling ito, nagsisimula pa silang ipakita ang pagmamalaki ng mga upperclassmen. Nakalimutan na ni Simon kung gaano siya kahabag-habag sa harap ni Harvey noon. Agad na inakusahan ni Gabriel si Harvey ng lahat nang makita niyang pumasok sina Lillian at Simon. Hindi naman sa nagsusumikap akong manggulo, inay. Sabi ng lalaking ito, ang painting na ibinigay ko sa iyo ay peke. Sinisiraan niya lang tayo sa puntong ito. Tinatrato ko kayong dalawa na parang sarili kong mga magulang. Hindi niya masasabi ang mga bagay na tulad nito. Walang magawang tingin ang ipinakita ni Gabriel. Kahit na peke ito, bulalas ni Harvey. Lumiit ang mga pilak mata ni Lillian Yates nang makita niya si Harvey York. Pagkatapos, mapang-asar siyang naupo sa isang upuan bago sinabing, dalhin mo sa akin ang painting, mahal ko. Titingnan namin ito ng iyong ama. Ang dalawa ay nagmula sa mayayamang pamilya, kung tutuusin. Natural lang sa kanila na magkaroon ng ilang karanasan dito. Dahil maraming beses na sinasaliksik ni Simon Zimmer ang lahat ng uri ng mga collectibles sa South Light, marami pa siyang kaalaman sa pagtatasa sa pangkalahatan. Hindi sana binili ni Gabriel Lee ang Claudius kung hindi iyon ang kaso. Mayabang na pinandilata ni Gabriel si Harvey bago iniabot ang painting kay Simon. Naglabas si Simon ng magnifying glass bago nagkunwaring tinitingnan ang kabuuan ng painting. Pagkalipas ng ilang minuto, nagsimulang bumulong si Simon sa tainga ni Lillian. Si Lillian ay sinamaan ng tingin si Gabriel. Kasing lamig ng yelo ang ekspresyon niya. Agad namang nanginig si Gabriel sa kanyang paa.
Masyadong nakakatakot ang titig ni Lillian. Obviously, nalaman nilang peke ang painting. Malamig ding tinitigan ni Mandy at Cynthia Zimmer si Gabriel. How dare this so-called godson even use a fake to fool his way into the family? Sabi nga, walang nakakaalam kung ano ang iniisip ni Lillian. Sinamaan niya ng tingin si Gabriel saglit bago siya tumingin kay Harvey. Dapat itikom mo na lang ang bibig mo, Harvey. Halatang genuine ang painting na ito. Tiyak na si Rudolph mismo ang nagpinta nito. Ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $150,000. Lalaki ka lang na walang alam. Sa tingin mo ba ay may karapatan kang magsimulang mag-appraise ng mga antik dahil lang sa ikaw ay mapalad na kumapit sa aking anak na babae? Higit sa lahat, papaluhurin kita bilang paghingi ng tawad sa paninirang puri sa baby boy ko. Kung hindi, huwag mo nang isipin na bumalik sa pamilya. Nagpakita ng mapaglarong tingin si Harvey. Malinaw na may kakaiba sa painting. Pero sasabihin ni Lillian ang lahat para lang pigilan si Harvey na muling magpakasal kay Mandy. Natigilan si Gabriel bago siya mayabang na tumitig kay Harvey. Natural na naiintindihan niya ang nangyayari. Sigurado ka bang hindi ka titingin ng malapitan? Casual na tanong ni Harvey. Matapos makita ang kalmadong hitsura ni Harvey sa kanyang mukha, hindi napigilan ni Lillian na mapasigaw. Bakit ako? Tinatawag mo ba kaming oh God na? Sa tingin mo ba hindi sapat ang aming mga mata para magsabi? May sasabihin ako sa'yo. Nabibilang ako sa pamilya Jean no matter the case. Ang aking anak na babae ang pinuno ng ika-9 na sangay. Sa lahat ng tao, dapat alam mo ang status ko. Magiging tapat ako sa iyo. Ang bagay na ito ay totoo kung sasabihin ko ito. Kung sasabihin kong peke iyon, tiyak na peke iyon. Lakas loob na nagsalita si Lillian na para bang niloko niya ang sarili matapos niyang ipagyabang sa napakaraming tao. Lumuhad at humingi ng tawad sa aking baby na lalaki ngayon din. Nagpakita ng pagmamalaki si Avery Foster matapos marinig ang mga salitang iyon. Sinabi na ni inay na totoo iyon, Harvey. Tumigil ka na sa pagyayap-yap. Huwag kang magagalit, inay. Narinig ko ang lahat tungkol sa kanya mula sa iyo. Isa lang siyang walang kwentang dumi. Akala ko nag-e-exaggerate ka noon, pero ngayon alam ko na. How dare a live-in-in-law na magpakita sa harap ng sarili niyang mga magulang? Tama, siya ay isang lalaki na nabubuhay sa kanyang asawa. Malapit na siyang ma-kick out sa pamilya. Bakit pa mag-abala sa kanya dito? Kung ang isang live-in-in-law ay kahit na marunong bumasa at sumulat, kung ganon ang mga baboy ay magsisimulang lumipad. Si Gabriel Lee ay isang napakatalino na figure sa lungsod. Hindi niya susubukang lokohin ang lahat sa pamamagitan ng peke na painting. Ang karamihan ng tao ay nanghahamak na tumingin kay Harvey York. Pumunta ka dito at humingi ng tawad. Tigilan mo na ang pagpapagalit kina tatay at nanay. Pagmamalaki ni Gabriel, masyado siyang mayabang na para bang siya ang tunay na anak ng pamilya. Hindi na pinansin ni Harvey si Gabriel at ngumiti ng mapaglaro sa harap ni Lillian Yates. Hindi naman sa hindi niya matukoy na peke ang painting. Sa isip niya, si Harvey ay isang live-in-in-law lamang na sinusubukang umakyat sa hanay ng pamilya. Kung susuriin ang sama ng loob ng dalawa, sapat na para kay Lillian na hindi gumawa ng kahit ano kay Harvey. Bakit itataguyod ba niya ang hustisya sa puntong ito? Hindi lamang lubos na magalang si Gabriel kina Lillian at Simon Zimmer, medyo may kakayahan din siyang tao sa Golden Sands. Kahit lapdog lang si Gabriel kay Lillian, mas mataas pa rin ang tingin nito kaysa kay Harvey. Tsaka si Lillian ang humiling kay Gabriel na kalabanan si Harvey. Hinding-hindi siya makakasama ni Harvey kahit anong mangyari. Malinaw ding nasabi ni Mandy. Upang ihinto ang kasal, ang kanyang mga kredensyal ay ganap na nakatago mula sa kanya. Wala siyang choice kundi tingnan si Harvey. Humingi ka na lang ng tawad, Harvey, sabi ni Mandy na may malalim na ekspresyon sa mukha. Hinayla ni Cynthia Zimmer ang shirt ni Harvey, tandaan mo ang sinabi ko sa iyo, Harvey. Siyempre, ang magkapatid na babae ay pinakitunguhan ni Gabriel at ng kanyang asawa. Iyon ang dahilan kung bakit sila ay palaging sinusubukang pilitin ang kamay ni Harvey.
Si Gabriel ay nagpakita ng isang mapagmataas na tingin matapos makita ang magkapatid na babae na tumayo para sa kanya. Yung live-in-in-law na ito, ay gustong makipaglaban sa akin. Sa ano? Wala siyang karapatan. Nakaramdam ng pagmamalaki si Avery Foster nang makita niyang nangunguna ang kanyang lalaki. Magpaumanhin ka na. Gusto mo bang magalit sina ama at ina o ano? Ngumiti si Harvey na may mapaglarong tingin. Mukhang nakalimutan na niya kung paano sukatin ang kanyang sarili matapos ipagmalaki ang kanyang awtoridad dito sa mahabang sandali. Gusto niya akong baliwalain sa pekeng anak na iyon. Anong biro? Walang pagdadalawang isip, inilabas ni Harvey ang kanyang telepono at naghanap ng website noon, at ipino-project ito sa TV screen sa pangunahing bulwagan. Bumilis ang tibok ng puso ni Gabriel. Anong ginagawa mo? Naglalaro ka ba sa phone mo? Ano ang punto? Hindi na nakapag-reply si Harvey nang ilang ulit niyang etap ang phone. May lumabas na balita sa screen ng TV. Claudius, kayamanan ng Museo ng Ancestry. Ang painting ay hindi kailanman umalis sa lugar sa sandaling ito ay natagpuan. Sigurado ka bang totoo ito? Kung oo, natatakot ako na kailangan mong makulong ng matagal. Ang pagnanakaw o paggawa ng mga transaksyon sa mga pambansang kayamanan ay parehong felonies. Makulong ka ng hindi bababa sa 10 taon. Natahimik ang karamihan matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Nagulat ang lahat. Sila ay nakatingin sa tanawin na may lubos na hindi makapaniwala. Nalaglag ang panga ni Avery Foster sa isang iglap. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa sandaling iyon. Gustong kutsain ng lahat si Harvey York, ngunit sa halip ay namula ang kanilang mga mukha. Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat na imposibleng magnakaw ng anuman sa Ancestry Museum. Kahit na may magawa iyon, hindi lang nila ibebenta ang painting sa halagang $15,000. Higit sa lahat, may balita sana tungkol dito kung ninakaw nga ang painting. Dahil walang balita tungkol sa ganoong bagay, kahit isang tulala ay malalaman ang nangyari. Lahat ay nakatingin kay Gabriel na may kakaibang tingin. At least gumawa ng isang bagay na hindi gaanong sikat kung gagawin mo ang isang bagay na tulad nito. Hindi ako makapaniwala na nalantad siya dahil sa ilang balita online. Naramdaman ng mayabang na si Gabriel na namumula ang kanyang mukha. Hindi siya diretsyong sinampal ni Harvey, pero pareho lang ang pakiramdam. Agad na umitim ang mukha ni Lillian Yates. Tigilan mo na ang pagpapakitang gilas mo. Kahit peke ito, maingat itong inihanda. Naloko lang kami dahil hindi kami propesyonal. Kasalanan ito ng nagbebenta. Malapit na naming mahanap ang tao. Hindi na lang tumayo at manood si Avery. Hindi niya matiis ang kanyang lalaki na dumanas ng ganoon kalaking kawalan. Hinawakan niya ang kahon ng regalo ni Harvey bago malakas na bumulalas. Kahit gaano kapeke ang regalo namin, 1,000 beses pa rin na mas mabuti sa mapahamak na labanos na ito. Ang flaxseed ay inalog sa labas ng kahon papunta sa mesa. Tingnan mo ang inihanda mo, Harvey. Sino ang nakakaalam kung saang stall mo ito binili? Baka ikaw mismo ang bumunot nito sa lupa. Papatayin mo ang isang tao kapag kinain nila ito. Nagpakita si Avery ng sobrang bangis na ekspresyon sa kanyang mukha. Kahit gaano kapeke ang regalo namin, mas mahalaga pa rin ito kaysa rito. Nagpakita ng malamig na ekspresyon si Gabriel. Ang moldito na bagay na ito ay hindi mas malaki kaysa sa aking hinlalaki. Paano kung ito ay talagang lason? Ang mga tao ay nanunuya na nanlilisik kay Harvey pagkatapos tumingin sa flaxseed na natatakpan ng putik. Ang ilang mga bisita ay nagsimulang tumayo para kay Gabriel, na nagsasabi na si Harvey ay may lihim na motibo. May mga nagsabing balak niyang patayin ang kanyang in-laws dahil lang sa hindi nila pagkakasundo ni Mandy at sa kanya na muling mag-aasawa. Matapos makitang lumaki ang buong sitwasyon hanggang sa puntong mag-aaway na naman sina Harvey at Lillian, si Mandy ay nakasimangot nang hilahin niya ang shirt ni Harvey. Humingi ka na lang ng tawad at kalimutan mo na iyon, Harvey. Nawawala na ito sa kamay. Ngumiti lang si Harvey. Ikaw, sa lahat ng tao, dapat mong maunawaan ang iyong sariling ina, Mandy. Hindi niya alam kung paano e-de-escalate ang sitwasyon sa unang lugar.
Ang alam lang niya kung paano magsamantala sa mga tao. Tapos, tinuro ni Harvey ang flaxseed habang nakatingin kay Lillian. Nay, tatay, sa tingin mo rin ba ang bagay na ito ay isang labanos na nahugot ng wala sa oras? Sa tingin mo ba may balak akong patayin ka? Tinitigan ni Simon Zimmer ang flaxseed bago pumikit ang kanyang mga mata. May sasabihin na sana siya. Ngunit galit na pinandilatan siya ni Lillian bago nagpakawala ng malamig na tawa. Hindi naman kasing laki ng hinlalaki ko. Nababalot pa nga ng putik. Ito ay malinaw na na-mutate sa nuclear wastewater or something. Magdurusa ang mga tao kung hindi sila mamamatay sa pagkain nito. Kabanata 4105. Si Lillian Yates ay nagpakita kay Harvey York ng nakamamatay na sulyap. Anong ginagawa mo dito, Harvey? Bulalas ni Gabriel Lee. Nandito ka ba para makiusap para sa iyong muling pagpapakasal? O nandito ka para lasunin at kunin ang lahat sa amin? Hindi ako papayag na mangyari ito. Tama ang anak ko. Sigaw ni Lillian. Kahit peke ang painting niya, binili pa rin niya gamit ang pinaghirapan niyang pera. Ang kanyang painting ay hindi papatay ng sinuman. Natural, si Lillian ay nasa panig ni Gabriel. Sa kanyang mga mata, siya ang kanyang lapdog, kung tutuusin. Ang mapang-asar na tingin ng lahat ay lumipat muli kay Harvey. Malinaw na hindi siya tinatanggap dito, ngunit sinusubukan pa rin niyang kumapit sa pamilya gamit ang kanyang pagkakakilanlan bilang kanilang dating live-in-in-law. Higit sa lahat, ipinagmamalaki pa niya ang kanyang lakas para lang makuha niya ang kanyang paraan. Nagtawanan ang buong crowd. Hindi napigilan ni Mandy na kuskusin ang kanyang mga sentido. Si Harvey at Lillian ay tunay na kombinasyon ng mga salita ng sakuna. Naririnig mo ba yun? Sa tingin mo, may karapatan ka bang ipahiya ako sa harap ni na ama at ina? Ikaw ang pinagtatawanan sa huli. Isang malungkot na ngiti ang ipinakita ni Gabriel. Tuluyan nang ang hindi pinansin ni Harvey si Gabriel nang titigan niya si Lillian na may mahinang ngiti. Sigurado ka bang basura lang ito na ayaw mo? Ito ay malinaw na basura. Malamig na tumawa si Lillian. Sa aking paningin, ito ay hindi mas mahusay kaysa sa basura sa mga mapahamak na kalye. Mabuti, tumango si Harvey bago binyanlawan ng flaxseed sa harap ng karamihan at nilunok ito. Tumawa si Lillian. Ano, sinusubukan mo bang patunayan na hindi ito nakakalason? Pinapanatili mong buhay ang iyong sarili sa lason. Magaling ka sana. Kami naman, ay may napakamahal na katawan. Hindi kami makakakain ng kasuklam-suklam na tulad nito. Kahit hindi lason ang labanos, basura pa rin. Wala akong pakialam doon. Tinapik ulit ni Harvey ang phone niya. Hindi niya napigil ang sumagot. Isang balita ang ipinalabas sa screen ng TV. Isang kombensyon ng mga bihirang kayamanan ang ginanap sa Golden Sands kanina. Sa pamamagitan ng isang napakabihirang pangyayari, ang isang sinaunang bagay mula sa Great White Mountain ay naibenta sa halagang mataas na presyo. Nakuha ng isang misteryosong figure ang item na may $730,000. Ang larawan ng isang maliit na labanos at ang pagpapakilala ay nakita sa screen. Parang nakakadiri, kasing liit lang ito ng hinlalaki na may putik na natatakpan. Ito ay ang eksaktong parehong bagay na kay Harvey lamang na kinain. Nagpatuloy ang host sa pagpapakilala ng labanos. Ito ang flaxseed. Para sa mga taong nagsasanay sa martial arts, ito ay isang napakabihirang tonic na maaaring mapabuti ang sinuman sa pagsasanay. Para sa iba, hindi lamang sila magiging imyon sa lason at sakit, ang kanilang balat ay habang buhay na kapansin-pansin na maging mabuti. Sinasabi na ang isang tao mula sa Island Nations ay sinusubukang bilhin ang flaxseed mula sa misteryosong figure na may $1.5 milyong. Kailangan nating maghintay at tingnan kung magkano ang itataas ng presyo ng flaxseed. Ang flaxseed ay mula sa Great White Mountain. Sobrang bihira, nabili gamit ang $730,000. May isang tao mula sa Island Nations na gustong magbayad ng $1.5 milyon para dito. Ang mga tao ay naging tamad pagkatapos marinig ang mga salitang iyon. Si Lillian ay likas na tumayo ng tuluyang nawala ng kulay ang kanyang mukha.
Mahigpit niyang kinuyam ang kanyang mga kamao, pilit na pinipilit na huwag mawala ng malay. Kinain na siya ng galit sa sandaling iyon. Mamatay ka na lang, bastard ka. Mamatay. Umalis ka na. Umalis ka sa bahay namin. Hindi ka namin tinatanggap dito. Lumayo ka rito hanggat kaya mo. Nang makaalis ang mga panauhin, sa wakas ay bumulala si Lillian Yates matapos pigilin ang kanyang galit para sa buong gabi. Inilantad ni Harvey York ang peking painting ng kanyang mahal na godson sa harap ng karamihan. Hindi lang si Gabriel Lee ang ganap na hindi iginagalang, ngunit lubos ding napahiya si Lillian. Pagkatapos ng lahat, inihayag niya sa Golden Sands na si Harvey ay isang walang kwentang manugang na nagsisikap na makipagbalikan kay Mandy. At gayon pa man ay hindi niya makita kung ano ang nakita ng live-in-in-law. Ito ay nangangahulugan lamang na siya ay mas mababa kumpara sa kanya. Sabi nga, hindi lang masabi ni Lillian sa lahat na may kinikilingan siya kay Gabriel. Gusto niyang e-pressure si Harvey. Gusto niyang umalis siya. Siya ay lubos na nagalit sa kanyang nag-iisang presensya. Ito ay nakakabaliw. Alam niya kung gaano kahalaga ang mapahamak na flaccid na iyon, ngunit nilunok niya iyon sa harap mismo ng aking mukha. Pinapahiya niya lang ako sa puntong ito. Kahihiyan, puot, at sama ng loob lang ang naramdaman ni Lillian sa mga sandaling ito. Sapat na siya kay Harvey. Nakalimutan na niya ng una itong magsalita laban sa kanya. Ang live-in-in-law sa kanyang isip ay isang mahiyain na lalaki na kaya niyang sigawan kahit anong gusto niya. Ang isang live-in-in-law na lalaki ay walang pagkakataon na makabalik pa. Lumabas ka, nagngangalit ang ngipin ni Lillian. Hindi namin tinatanggap ang isang walang utang na loob na bastard na tulad mo. Nang tumingin siya kay Harvey, si Simon Zimmer ay nagpapakita ng kakaibang hitsura sa kanyang mukha. Nagpasya siyang manahimik sa wakas. Casual na umupo si Harvey bago siya nagsali ng isang tasa ng tsaa. May ipaalala ako sa iyo. Si Mandy Zimmer ang pinuno ng ikasyam na sangay ng pamilya Jean dito, hindi ikaw. Ang villa ay nasa ilalim din ng pangalan ng ikasyam na sangay, ibig sabihin ay kay Mandy ito. Si Mandy lang ang makakapagdesisyon kung aalis ako o hindi. Hindi naman ako ang nagbigay sa iyo ng peking painting. Bakit hindi mo siya pag-alitan sa halip? At saka, pinaplano kong ibigay sa iyo ang flaxseed bilang regalo sa pagpupulong. Ngunit ikaw ang tumanggi dito, na nagsasabi na ito ay isang makamandag na labanos na dinidiligan ng nuclear waste na tubig. I had no choice but to eat it to prove my innocence noon, tama. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Harvey habang nakatingin sa mabangis na tingin ni Lillian. Ito ay isang mahirap na tableta na lunukan, ngunit hindi mo ako masusuklam sa lahat ng ito, hindi ba? Pagkatapos ng lahat, ang lahat ay dapat na maging makatwiran sa mga bagay-bagay. Galit na galit si Lillian. Reasonable. Baliw ka ba? Sa tingin mo ba hindi ko masasabi na peke ang painting? Akala mo ba hindi ko alam yun na mahalaga ang labanos? Alam ko na sa unang tingin. Pero hindi ko lang mapahiya si Gabriel. Hindi lang siya godson para sa amin ni Simon. Higit sa lahat, siya ay isang kilalang tao sa Golden Sands. Mayroon siyang $1,000,000 na kumpanya sa ilalim ng kanyang sinturon. May mga koneksyon siya sa buong lugar. Siya ang dahilan kung bakit nakatayo pa rin tayo dito. Ano ang mangyayari kung saktan natin siya? Ano sa palagay mo ang magagawa ng isang ganoong lalaki kapag tinatawag kanyang nanay para lang sa pera? At saka, sa tingin mo ba kaya mo na lang akong disrespect ng ganyan, alang-alang sa iyong mahal na ninong? Bahagyang ngumiti si Harvey York. Marami na tayong pinagdaanan sa puntong ito. Hindi mo ba naisip na medyo hindi patas sa akin? May gustong sabihin si Mandy Zimmer matapos makitang nagtatalo ang dalawa, ngunit umiwas lang siya ng tingin ng hindi nagsasabi ng iisang salita. So what if it's unfair for you? Nagmamakaawa ka na maging live-in-in-law ng pamilya. Ikaw ay ganap na walang hiya pa rin. Si Lillian Yates ay kumukulo sa galit. Walang halaga ang respeto mo kumpara sa baby boy namin. Ang isang pinananatiling lalaki na tulad mo ay hindi maihahambing sa isang kilalang figure. Binibigyan kami ni Gabriel Lee ng mga bagay na nagkakahalaga ng $100,000.
Wala ka man lang binigay sa pamilya. Paano ka dapat makipagkompetensya? Ano ang maaari mong gawin upang makipagkompetensya? At saka, isang pagpapala para sa iyo na makuha ang aking kawalang galang. Nagpakita ng pagmamalaki si Lilian. Naiintindihan mo ba ako? Para kay Lilian, dapat natapokon si Harvey sa ilalim ng kanyang mga paa. Dapat ay tumigil na lang siya sa pakikipaglaban at hinayaan siyang gawin ang anumang gusto niya. Ang mga kilos ni Harvey ay lubos na walang galang sa kanya. Kahit noon pa man, gusto pa rin ni Lilian na patayin si Harvey sa kabila ng panlasa na niya sa pagiging upperclassman. Kalmadong ngumiti si Harvey bago sumulyap kay Mandy. Gusto niyang malaman kung ano ang magiging reaksyon ng dating asawa sa sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, hindi natatakot si Harvey na labanan si Lilian. Hindi ito ang unang beses niyang gumawa ng ganito. Pinunasan ni Mandy ang kanyang mga sentido bago binigyan ng ilang tingin si Harvey. Gabi na, let's stop here, sabi niya, na parabang nasa gilid siya ni Lilian. Mag-sorry ka na lang kay inay. Kahit anong mangyari, kasalanan mo kung bakit siya galit. Siya ang senior mo, kung tutuusin. Panay rin ang tingin ni Cynthia Zimmer kay Harvey. Tama iyan. Tumigil ka na lang kahit minsan, Harvey. Humingi ka ng paumanhin, Harvey, malamig na sabi ni Simon. Tinuro ni Lilian ang entrance. Ayokong humingi siya ng tawad. Gusto ko siyang umalis dito ngayon din. Ngayong sandaling ito. Gusto kong hindi na siya magpakita sa harap ng ating bahay kailanman. Napangiti si Harvey. Dapat aminin mo ang iyong mga pagkakamali, inay. Upperclassman ka na ngayon. Ikaw, sa lahat ng tao, dapat na maunawaan ito. Itigil natin ito dito. Sa tingin mo ba masasabi mo lang yan? Natigilan si Lilian bago siya sumabog sa galit. Anong karapatan mong magdesisyon? Hindi lang natin ito ititigil dito. Ikakasal din ako kay Mandy bukas, sagot ni Harvey. Mabuti, gawin mo. Kusang sumagot si Lilian bago natauhan. Anong sabi mo, bastard ka? Sabi ko papakasalan ko si Mandy bukas. Paulit-ulit na sabi ni Harvey. Bukas. Natahimik ang lahat. Laking gulat ni Mandy at Cynthia. Hindi nila alam kung ano ang ire-react sa oras na iyon. Si Harvey ay dumating sa Golden Sands para sa eksaktong iyon. Ngunit ayon sa plano ni Mandy, ito ay isang hakbang-hakbang na proseso. Hindi dapat kalabanan ni Harvey si Lilian ng ganyan. Sa paghusga sa kanyang saloobin, hindi niya ito tatanggapin, anuman ang halaga. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Tuluyan ng hindi pinansin ni Harvey York ang matamlay na tingin ni Lilian Yates nang ilipat niya ang tingin kay Mandy Zimmer na may mainit na ngiti. Dalhin mo bukas ang rehistrasyon mo sa bahay, Mandy. Kukunin natin ang ating sertipiko ng kasal pagkatapos. Ibibigay ko sa iyo ang pinaka-extravagant na kasal na nakita mo. Gagawin kitang pinakamasayang babae sa buhay. Natigilan si Mandy. Pulang-pula ang mukha niya. Hindi niya inaasahan na si Harvey ay magkakaroon ng ganitong dominanteng tanawin. Si Cynthia Zimmer ay likas na tumingin sa malayo, itinatago ang kanyang kalungkutan mula sa lahat. Bukas. Galit na tumawa si Lilian. Isa ka lang maingat na tao. How dare you even say something like that? Sino ka sa tingin mo? Gusto mong magpakasal ulit bukas? Managinip ka. Alam kong sinusundan mo si Mandy pabalik dito para lang kumapit ulit sa pamilya. Ano, wala ka bang ibang makakapitan? Baka mamatay ka lang sa kawalan sa puntong ito. Para kay Lilian, dapat ikasal si Mandy sa isang mayamang pamilya para siya ang nasa tuktok ng mundo. Imbes na may kasamang dumi tulad ni Harvey. Kahit gaano pa kay Amon at kakakaya si Harvey, tiningnan pa rin siya ni Lilian na parang walang kwentang tao mula noong simula pa lang. Para sa kaligtasan ni Mandy, nagpanggap lamang si Harvey na hiwalayan siya. Natural na samantalahin ni Lilian ang pagkakataon at panatilihin itong ganoon. Ang mga relasyon ay tungkol sa dalawang tao. Ganun din sa mga kasal, mahinahong sabi ni Harvey. Matagal nang nawala ang mga sinaunang kaugalian sa panahong ito.
Ang mga magulang at mga matchmaker ay hindi nakakapagsalita sa anumang relasyon, hindi ba? Malamig na tumawa si Lilian. Patay ka talaga dyan. Pero kung gusto mong pakasalan ng anak ko, magpakita ka man lang ng pera. Hindi mo lang ibubukod ang regalo sa kasal dahil kasal muli ito ngayon, hindi ba? Magsalita ka. Magkano ang gusto mo? Mahinahong tanong ni Harvey. Agad siyang naglabas ng checkbook. Isang panunuya ang pinakawalan ni Lilian. Walang may gusto ng damn check mo. Alam ng Diyos kung may makukuha pa ako sa account mo. Mandy, sinabi mo na may utang sa iyo ang Newgate Chamber of Commerce ng 30 milyong dolyar. Pakiusapan mo si Harvey. Kung kaya niyang lutasin ang problema, saka ka lang niya muling mapapangasawa. Kung hindi, aalis siya kaagad. Malamig ang ekspresyon ng mukha ni Lilian. Bahagyang nagbago ang mukha ni Mandy matapos marinig ang pangalang iyon. Ina, ang Newgate Chamber of Commerce. Tumahimik ka. Agad siyang pinutol ni Lilian. Hindi mo ako mapapaalis dito. May problema ba? Tumango si Harvey. Hayaan mo akong pakasalan ulit si Mandy kung gagawin ko ito para sa iyo. Naiintindihan ko ba ito ng tama? Oo naman. Nag-cross arms si Lilian. Prominent figure ako dito ngayon. Hindi ko na babalikan ang aking salita. Mabuti. Bahagyang tumango si Harvey bago sumulyap kay Mandy. Saan ang guest room? Doon muna ako matutulog. Pupunta ako sa kwarto mo bukas. Si Lilian ay kumukulo sa galit matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Napakayabang. Napakayabang. Kailan pa nagsimulang magsalita ng ganito ang bastard na ito? How dare he? Makalipas ang kalahating oras, nakahiga si Harvey York sa kanyang kama nang marinig ang mahinang katok mula sa pinto. Nakita si Cynthia Zimmer na nakasuot ng kanyang pijama na may kasamang isang tasa ng gatas nang pumasok siya. Kanina pa kita binibigyan ng tingin, Harvey. You can't act like this if you really want to get back together with Mandy. Walang awtoridad ang nanay ko ngayon, pero nakahanap siya ng dahilan para itago sa bahay ang pagpaparehistro ng kapatid ko. Hindi ka makakapag-asawang muli kung wala iyon. Humigop ng gata si Harvey bago sinulyapan ang kanyang hipag. Medyo lumaki talaga siya. Hindi lang makikita ang balingkinita niyang binti, kitang-kita pa rin ang dalisay at inosente niyang mukha kahit walang pampaganda. Huminga ng malalim si Harvey para pakalmayan ang sarili bago nagpakita ng ngiti sa labi. Binigyan na ako ng nanay mo ng challenge. Hanggat makukuha ko ang 30 milyong dolyar na utang mula sa Newgate Chamber of Commerce, papayag siya sa aking kasal at sa iyong kapatid na babae. Simple at prangka. Gusto ko ito. Napabuntong hininga si Cynthia. Mahal kong bayaw, may hindi mo alam. Ang organisasyon ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Maaaring ito ay mukhang isang simpleng organisasyon ng negosyo, ngunit ito ay talagang kabilang sa underworld. Higit sa lahat, sinusuportahan sila ng Heaven's Gate mula sa mga anino. Kahit ang pamilya Patel at ang pamilya John ay hindi maglalakas loob na labanan sila. Hayaan mo na ang ikasyam na sangay ng pamilya Jean. Sinisikap ka ni nanay na patayin dahil sa pagpapadala sa iyo doon. Nakuha ko. Salamat, agad na sagot ni Harvey. Alam niyang may masamang hangarin si Lilian Yates, ngunit hindi niya akalain na magiging ganito kasama ito. Sa anumang kaso, hindi ka dapat pumunta sa lahat. Mag-iisip ako ng paraan kapag kumalma na si inay bukas. Si Cynthia ay nag-aalalang may sakit. Natatakot siya na baka magka-problema si Harvey. Napangiti si Harvey. Sige, hindi ako pupunta. Matulog ka muna. Masama kung malaman ito ng iyong ina. Sige, pero kailangan mong tapusin ang gatas, okay. Nagpakita ng cute na pout si Cynthia. Tumango si Harvey at tinungga ang gatas bago dumighay. Ngumiti si Cynthia bago lumabas ng kwarto maya-maya. Ngumiti naman si Harvey at isinara ang pinto. Papatayin na sana niya ang ilaw ay biglang kumatok ang pinto muli. Kaagad niyang binuksan ang pinto bago niya nakita si Mandy na suot ang kanyang bathrobe na may tasa ng mainit na gatas. Tiningnan ni Harvey ang gatas at ang mga payat na binti ni Mandy bago nagngangalit na kinusot ang kanyang mga mata habang naglalabas ng isa pang dighay.
Kumunat ang noo ni Mandy nang makita ang guilty look ni Harvey sa mukha nito. Ano, may ibang babae ba dito? Wala, syempre wala. Galit na umiling si Harvey. Bakit magkakaroon? Walang ibang tao sa bahay na ito. Talaga, saka, bakit ako nakakaamoy ng body wash? Baka nag-i-imagine lang ako. Nagpakita ng kakaibang ekspresyon si Mandy. Naisip niya na medyo napagod lang siya matapos ang kanyang kakulangan sa tulog kamakailan lang. Inabot niya ang tasa ng gatas bago sinabing, inumin mo muna ito. Mag-usap tayo pagkatapos. Naningkit ang mga mata ni Harvey. Pwede bang hindi? Kabanata 4110. Hindi. Pinandilatan ni Mandy Zimmer si Harvey York. Subukan mo lang ako kung maglakas loob ka. Nawala ng imek si Harvey. Wala siyang choice kundi isubo ang gatas na may mapait na tingin sa mukha. Isang mainit na ngiti ang ipinakita ni Mandy matapos makita ang tanawin sa kanyang harapan. Mabuti iyan. Isa pang bagay, huwag isa-isip ang mga salita ni inay. Haharapin ko ang Newgate Chamber of Commerce, tapos, kasama ko pa rin ang pamilya Jean. Kahit na may Heaven's Gate, kailangan pa rin nila kaming bayaran sa kanilang paggalang. Ngunit kung pupunta ka, magiging salaan ka ng karne. Hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong bumalik. Hindi ka makakalaban sa Heaven's Gate, kahit gaano ka kahusay sa pakikipaglaban. Manatili ka na lang sa bahay sa mga susunod na araw. Kukunin natin ang marriage certificate natin pagkatapos kong harapin ito. Bahagyang namula ang mukha ni Mandy nang tumalikod siya at umalis. Napangiti si Harvey nang marinig ang mga katagang iyon. Sa wakas ay naramdaman niya ang pagtitiwala kay Mandy. Ganap na binabaliwala ang mga mungkahi ni Mandy at Cynthia. Dumating si Harvey sa Newgate Chamber of Commerce kinabukasan ng 10:00. Ang lugar ay matatagpuan sa dulo ng isang lumang kalye ng bayan. Isang anti-gang gusali ang makikita. Ang gusali ay tila napakatibay. May malawak na open area sa harap na may maraming tindahan sa paligid. At sa bakana ng mukhang anti-gang gusali, ang pangalan ng organisasyon ay nakasabit sa itaas na may sirang espada sa ibabaw nito. Ito ay medyo mabangis na hitsura. May tinanong na si Harvey na tingnan ang organisasyon bago siya dumating. Dahil sa Heaven's Gate, ang organisasyon ay naging walang prinsipyo. Ang pinuno ng organisasyon ay isang panlabas na disipulo ng Heaven's Gate, si Kellan Ruiz. Siya ay tila ang taong namamahala, ngunit siya ay isang pawn lamang para sa Heaven's Gate. Ang buong layunin niya ay kumita ng mas maraming pera para sa Heaven's Gate. Marami na siyang nagawa sa gray area at nagbuhos ng napakaraming dugo. Dahil sa paraan ng paggawa ng organisasyon, ang mga mayayamang pamilya ng Golden Sands ay naging maayos at magalang sa kanila. Habang lumalawak ang pamilya Jean sa lungsod, nagpasya silang makipagtulungan sa kanila ng hindi naunang manaliksik. Ngunit dahil doon, 30 milyong dolyar ang nawala. Bilang pinuno ng ika-9 na sangay, agad na inilipat ang utang kay Mandy at sa kanyang sangay. Nang hindi binibigyan ng pagkakataon si Mandy na pabulaanan, kinuha ng pamilya ang perang iyon mula sa ika-9 na sangay. Walang magawa si Mandy kundi harapin ito kahit anong mangyari. Ang sabi, si Kellan ay suportado ng Heaven's Gate, kahit na may pagkakakilanlan si Mandy, kailangan pa rin niyang harapin ng mabuti ang sitwasyon. Ibinigay ni Lillian Yates kay Harvey ang problema matapos malaman kung gaano kahirap itong lutasin. Malinaw, naniniwala siya na hindi na ibabalik ni Kellan ang pera. Kasama si Kellan sa equation, hindi na makakabalik pa si Harvey kay Mandy. Correct. Huminto sa gilid ng kalsada ang Porsche ni Harvey. Nagangat ng ulo ang mga gangster na nag-uusap sa harap ng entrance. Maraming mga tao sa malapit ay agad na naghiwa-hiwalay sa lugar nang makita nila ang tanawin, natatakot na sila ay makitang makisali. Nilock ni Harvey ang mga pinto ng kotse bago kalmadong naglakad patungo sa mga gangster.